Ngayon, i-discuss ko yung direct selection tool. So, create po na tayo ng shape para meron tayong ma-manipulate. And then, yung selection kasi, limited yung pwede nyong gawin dito. Pwede nyo siyang i-resize, i-skew, i-rotate. Pero kung gusto nyo mas precise yung shape nyo, ma-edit yung pinakang anchor point, gagamit na kayo ng direct selection tool. So, kapag naka-direct selection tool kayo, maseselect nyo yung mga anchor point, or pag tinutok nyo sa kanya, pwede siyang i-move yung individual anchor point. So, pag tinutok nyo yung direct selection tool, ma-move nyo yung anchor point. So, makapag-create na kayo ng mga specific shape gamit itong direct selection tool. Ngayon, gagamit kayo ng pen tool naman. Ito, kung gusto niyo magdagdag or magbawas ng anchor point. So, tingnan niyo yung pen tool. Nagkakaroon siya ng plus pag tinututok ko sa path. Click and then madadagdagan siya ng anchor point. Selection tool para ma-edit yung anchor point na yon. Pen tool ulit. Kung gusto niyo bawasan, i-click nyo lang dun sa mga anchor point, mababawasan yung nagkaka-minus yung anchor point. Ngayon, kung gusto nyo ng curve, ito yung pipili nyo. So, click hold dito sa pen tool. Dito lalabas yung anchor point tool. Ito yon para makapag-create kayo ng curve. Yung shortcut niya ay Alt. Halimbawa, naka-pen tool kayo. So, tutok nyo lang yung pen tool dun and then di na nyo yung Alt para ma-access nyo agad tong curve tool na to. So, di na nyo Alt sa individual handle para makapag-create ng mas specific pang shape. Yan. So, yun yung direct selection tool tsaka pen tool pang-create ng mga komplikadong shape. Magagamit nyo to kapag nagte-trace kayo or gumagawa ng logo design.